lods, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ang pag-uusapan naman natin sa panibagong video ay kung nakakatipid nga ba itong fuel saver na kinabit natin dito sa ram air. Itong dalawa na ito. So pag-uusapan natin kung ano yung epekto nito pagdating sa fuel or kaya sa power ng ating motor. So ito ay dalawa, kinabit ko ito dito sa rammer natin. Itong malaki dito sa malapit sa filter. Tapos itong maliit naman is malapit sa intake ng throttle body. So dito yan mga loads, kinabit ko yan dyan dito. So dito na nga, so base sa tawag nito mga loads, sa comparison ko nang kinabit ko siya ng mayroong fuel saver. So yung lumabas na kilometer per liter is 42.22 kilometer per liter. Ang ginawa natin dyan mga loads is sinit natin sa zero tong ano natin, yan, ito sinit natin yan sa zero. Tapos pag set natin sa zero, pinull tank natin tong motor at saka pinatakbo natin ng 142 kilometer. So hindi yan straight na 142 km, daily use yan mga loads, daily. So ibig sabihin normal use ko yan pang araw-araw hanggang sa umabot siya ng 142 km. So yung karga ko naman is may isang bata at saka isang asawa ko, hatid lang sa pamalingki, bahay, eskwelahan, ganun lang yung parang daily use talaga, zero. At tinakbo ko siya ng 142 kilometers. So yung pagkatapos kong tinakbo ng 142 kilometers, pinull tank ko siya ulit. Tapos yung nakuha natin na gasolina liters is 3.363 liters. So yan mga loads. Yan, with fuel saver. So 42. So yung fuel consumption na is 42.22 km per liter. So average yan. Sa isang gas lang yan mga loads. Hindi ko yan ako nag-experiment ng panibagong tubil ulit para gawin kong average. So isang takbuhan lang to mga loads sa daily, continue na takbuhan hanggang sa umabot ng 142 kilometers. Pagkatapos pinull tank ko siya, yung nakuha natin is 3.363 liter yung full tank. So yun yung tinakbo niya is 142 kilometer. So ngayon kukunin natin yung average niya per liter. So 142 kilometer divided by 3.363. So ito yung makukuha natin na average consumption niya. Yan mga loads. So di pala nakakalam, yung takbo ng motor ko is yan, nasa 6,000 pa lang mga loads, 6,193. Yan pa lang mga loads.
Tapos yung ginawa ko ulit, tinanggal ko itong dalawa, tinanggal ko yan, pinalitan ko siya ng mushroom filter. Yan. Tapos sinero ko ulit yung nandun sa trip A, sinero ulit natin yon. Tapos pinultank ulit natin. Ang ng pinultank, sinero natin tong trip A, trip A, sinero natin yan. Tapos pinultank ulit natin. Tapos tinakbo natin siya ng 134.21 liters. Yan yung tinakbo natin dito sa motor natin. Na nakakabit yung ito mga lods. Nakakabit tong mushroom filter natin. Tapos nang tinakbo natin ng 134.21 kilometers, pinultank ulit natin siya. Pinultank ulit. So, nang pinultank ko, yung nakuha naman natin na liters ng pinultank sa takbo ng 134.21 kilometer is 3.251 liters. So 3.251 liters. So yan yung without fuel saver, mushroom filter lang yan mga lods. So ito yung nakuha natin na average per liter. So 134.21, 3.25 liters divided by 3.25 liters, yung makakuha na fuel consumption natin is 41.21 liters. So nakakatipid nga ito mga lods. Kakatipid nga siya, tingnan mo yung comparison. So 42 km per liter, ito naman isa is 41. So 1 km per liter lang yung increase niya. Walang epekto, pero at least nakakatipid nga siya ng 1 km per liter. So yung tipid niya halos 1 km per liter yung tipid niya. Ilan ba yan? Ilan ba yung sobra niya? Check natin mga lods. Cancel 42.22 minus 41.28. So 0.94 kilometer per liter yung tipid niya. So yan yung tipid niya, 0.94 kilometer per liter. So halos 1 kilometer per liter yung tipid niya. May dagdag siya. Mas matipid siya kung ikakabit mo itong fuel saver. Ang ano lang mga lods, napansin ko lang dito nang kinabit ko to, yung pag low RPM naman siya, okay naman. So, wala namang problema sa low RPM. Ano siya mas malakas siya Sa akin lang mas malakas siya ng parang may power siya. Ang problema nga lang nito, pag high RPM. Pag high RPM, parang ang napansin ko lang pag high RPM, kahit na pipigain ko pa yung parang manginginig yung makina. Tapos hindi na siya aangat ng speed. Hindi ko lang, baka siguro lang ay kinakabahan na ako ng yung takbo ng speed lang nito is halos maximum 85 ganun kilometer, kph kilometer per hour. Pag nilalagyan ko ng ganitong kasi ako naman hindi naman ako
takbo talagang kaskasero na takbo eh. 80, 85, 90, yun lang yung takbo ko. Kaso pag nilagyan ko ng ganito, parang nalilimitahan yung takbo. Hindi siya, siguro yung, kasi umiikot-ikot nga yung hangin nito. Nagtuturbulence yung hangin pag may ganito. Baka pag open and close ng barbula, hindi siya makapasok kaagad yung hangin kasi umiikot-ikot pa nga siya. Kaya siguro pag high RPM, hindi umaabot kaagad yung nahuhuli yung hangin. Hindi ko rin alam mga lods. Pag high RPM. Nang tinanggal ko siya, nang nilagyan ko ulit ng itong mushroom filter. Ang bilis ko lang mapatakbo ng yung 100 km per hour kph. So madali ko lang siyang patakbuhin ng 100 kph kilometer per hour. Pero pag ito, parang hirap ako abutin yung ng 100 kph. Hindi ko rin alam. Kaya tinanggal ko na rin siya mga lods. Matipid nga siya. Kaso nga lang, yung pag sa high RPM, yung power niya is parang nawawala. Yun lang yung ko. Naobserbahan ko dito. Yan. Tapos ito mga lods, hindi ko na rin binalik itong ram air kasi habang tumatagal umiinit pala ito. So hindi siya maganda pag mainit ito, tapos mainit na hangin na papasok doon sa throttle body mo kasi yung mixture niya hindi niya mamimix kaagad. So mas maganda talaga yung malamig na hangin na papasok doon sa throttle body. Ika nga nila, kung mas malamig yung hangin, mas malakas yung power ng ibibigay ng motor. Kaya isa din siguro ito nagkakaroon ng factor na napipigilan din niya yung power. Kasi ito umiinit nga siya eh. So mainit. Kaya yung ibang sa mga sasakyan, meron silang tawag nito, yung pangpalamig, intercooler, bago nila ipasok doon sa throttle body. Oo. Kasi mas malamig yung hangin, mas malakas yung power. So yan lang mga lods, nakakatipid talaga siya. Yung kaso nga lang pag high RPM nga, humihina yung power ng ating motor. Kaya dinesisyonan ko na tinanggal ko na rin itong itong fuel saver natin. At saka ito, ram air, tinanggal ko na rin siya. Kasi nga umiinit siya eh. Hindi maganda mas mainit yung hangin. So mahina lang yung power ng ating motor pag mainit yung hangin na papasok doon sa throttle body natin papuntang manifold. So yan lang mga lods, salamat sa papanood. So paki-like na lang, subscribe kung nagustuhan nyo yung video na to. So maraming salamat po. Bye bye.